Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo. Tapat ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi ka, Lord, nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At kahit kailan, hindi ka nang iwan sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Lord God, let your Holy Spirit, Lord, continue to ministry. Open our spiritual eyes, open our spiritual mind, Lord, upang makita namin ang iyong katapatan sa aming buhay at ma-internalize namin ang iyong mensahe. At ang mga mensaheng aming marinig, hindi lang namin basta mapakinggan, Lord, bagkus ito ay magkaroon ng transformation sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Be with us, Lord, hanggang sa matapos sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaraan po, doon pa tayo sa unit, nakapag-preach po ako na ang pamagat ay fight for your family. Ngayon naman, God is fighting for us. Amen. Palakpakan natin si Lord. God is fighting for us. Amen. So, sabi po dito sa ating teksto, sige na, the Lord will fight for you. Sabihin po natin, fight for you. Ayan. You need only to be still. Wow, kay gandang encouragement sa amin. Pinaglalaban tayo ng Diyos, pinagtatanggol tayo ng Diyos. Wala tayong ibang gagawin kundi ang pumanatag. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya makinig ka. Ayan, ang sabi po diyan sa aking introduction, God is fighting for us. Sige na. Ayan, ang konteksto pong ito, mga kapatid, Israelites just escaped Egypt after 430 years of slavery. So yun pong Egyptians, ang grabing alipin, grabing mang-api sa mga Israelites. So ang kanilang kalalagayan, nakahindik-hindik, nakakalungkot sa kanilang sitwasyon, ay dininig po sila ng Panginoon. Ginamit si Moses upang sila ay mapalaya. So, alam natin yon sa maraming mga kapatid na nagbabasa ng Biblia. Alam natin yung kwento na marami mo nang ginawang himala ang Panginoon para mapalaya ang mga Israelite. Papakita, patunay na ang Diyos ang merong nais na ang mga Israelite ay mapalaya sa pangalipin ng mga Egyptians. So maraming mga salot ang ipinadala ang Diyos at ang huli ay yun pong mamamatay ang lahat ng mga panganay na lalaki. Sa madalit salita, ang mga Israelites, ang kanilang mga anak na panganay ay hindi namatay. Bakit? Dahil merong inutos ang Diyos sa kanila na lahat ng mga Israelites, ang kanilang mga tahanan ay pahiran ng dugo ng tupa sa hamba ng kanilang pintuan upang pagdaan ng anghel ng kamatayan ay hindi sila mamamatay, ang kanilang mga panganay doon, bagkus lalaktawan sila ng anghel ng kamatayan. So, safe po sila. Sa atin pong panahon, ang lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng mga nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ay dahil sa dugo ni Jesus, tayo po ay safe, tayo ay ligtas, tayo ay secure. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun po yung simbolo po noon sa ating kapanahunan. So dito po, ito po yung konteksto ng ating kwento. So, nagbago. Pinalaya nga sila. Pero nagbago po ang isip noon pong Pharaoh. Ang sabi po, Pharaoh changes his mind and pursues them. Sabi ng mga ibang Egyptians, siguro yung mga kanyang ng mga hari o kanyang mga leaders ng mga hari o ano man yun. Basta ang sabi, bakit ninyo pinayagan na lumaya ang mga Israelite? Thank you, Be. God bless you. Ayan na, pag lumalakas po ang boses ko, meron agad trigger. Sabi ng mga doon, mga leaders siguro o kanyang mga tinatawag nating mga tauhan na malalapit sa hari, na may kakayanang makapagsabi, bakit nyo pinayagan ng mga Israelite na lumaya? Sino ngayon ang magsisilbi sa atin? Sino ang magtatrabaho para sa atin? So maraming udyok, kaya nagbago ang isip ng hari o ng Pharaoh, kaya pinahabol sila ngayon. Next. Nung sila po ay
hinabol ng mga karwa-karwahing mga mandirigma ng hari, ayan na, people are trapped between the Red Sea and the Egyptians' army. Ang mga Israelite, paano ngayon yan? Na-trap sila, may Red Sea. At yung Red Sea na yon ay hindi lang basta ilog, kundi talagang napakalawak na karagatan. At hindi yung po pwedeng maaring matawid ng basta ka lang lumangoy. Hindi po pwede dahil malulunod ka sa katagalan. Kailangan doon ng masasakyan. Ngayon, wala naman silang masasakyan. At nandyan na yung mga kawal ng Egyptians. So, natrap sila. Ano ang nangyari? Next na. Kapag tayo po ay natrap ng maraming problema, kapag tayo ay natrap ng karamdaman, kapag tayo ay natrap ng maraming mga kapighatian sa buhay, nagpapanik po tayo. Hindi po ba? Ang mga Israelites po, nagpanik. Siyempre, paano ba namang hindi ka magpanik? Tiyak na sila ay mamamatay kung hindi sila sasama para bawiin o pabalikin sa Egypt. So, nagpanik po sila. Maraming beses sa buhay natin, kapag po tayo ay mayroong ganitong mga sitwasyon na natatrap tayo, wala ka na masulingan. Lord, mapuputulan na ako ng kuryente. Walang magpapahiram. Wala akong savings. Ang dami kong, wala talaga. Natatrap na. So, kalimitan, nagpapanik, nagwo-worry, nagrereklamo, di ba? Or maninisi ng iba. Kasi ginastos mo, di ba? Ang daming sisihin. Hindi lang yon sa pagdating sa budget, kundi sa maraming bagay ng ating buhay. May pagpanik. So, ang mga Israelites po, nagpanik sila. Next na. Sa kanilang pagpanik, kung ating babasahin yung kwento, buong chapter 14, mga kapatid, nagreklamo sila kay Moses. Ito yung sabi ni Moses, mga kapatid. So, sinabi po ni Moses sa mga Israelita, Moses speaks this promise from God. Ano yun? Ito yung ating teksto. Sige na. The Lord will fight for you. Sabihin po natin ng malakas, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Mahina. Lakasan natin, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. O, gawin nating personal. The Lord will fight for me. The Lord will fight for you. Amen. Ang sabi ng Diyos, ni Moses sa mga Israelite ng mga salitang may pangako ng Panginoon. Siyempre si Moses, mga kapatid, nanangan sa pangako ng Panginoon. Siya ang ginamit na leader. Bagamat nag-complain ng mga Israelites, bagamat nabuntun sa kanya ang sisi, nanangan siya sa pangako ng Panginoon, nasasamahan siya. Ang sabi ng sa kanya nasasamahan siya, sabi ni Moses, sa mga Israelite naman, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong ibang gagawin kundi ang pumanatag. Mahirap. Excuse me. Para sa atin, ang pumanatag kung ikaw ay nasa sitwasyon na gipit ka na. Hirap ka na. Mga kapatid, meron tayong nature na nagko-complain, nag-aalala, natatakot. Di po ba? Pero remember the promises of God. Dito po, pinaalala ni Moses sa mga Israelite, the Lord will fight for you. Sige na. Ayan. Bakit po, ito yung aking naging topic dahil meron kaming naging sitwasyon na sa pagbabasa ko ng Bible, nangusap si Lord, the Lord will fight for you. Amen. So, sabi ko, gawaan ko nga ito ng outline. Purihin ng Diyos, the Lord will fight for us. Bakit tayo pinagtatanggol ng Diyos? Bakit tayo pinaglalaban ng Panginoon sa anumang mga sitwasyon ng buhay na hindi natin nais? Unang-una, it reminds us of the power of God. Kasi po, kapag nag-worry tayo, nililimatahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kapag nag-worry tayo, parang wala tayong tiwala sa Lord. Kapag nag-worry tayo, natatakot tayo, ibig sabihin, hindi talaga lubos ang ating tiwala. So, nire-remind tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa magitan ng kanyang mga salita. Ngayong umaga, anumang sitwasyon meron ka, the Lord is fighting for you. Claim it, kapatid, at merong mangyayari sa iyong buhay. Makakalagpas ka, mapapagtagumpayan mo yan, mararanasan mo
ang kanyang pagkilos sa iyong buhay. So, pinapa-remind sa atin ng Panginoon, ipinapaalala sa atin ng Diyos na siya ang Diyos na tumawag sa iyo ay makapangyarihan sa lahat. Next na. God as defender. So, meron po tayong kwento dito sa mga Israelite na ang Diyos ay defender sa kanilang buhay at gayon din sa atin. Ang sabi sa Deuteronomy 3:22, do not be afraid. Sabihin po natin, do not be afraid. Ayan, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. So kay daming mga verses sa Bible, syempre limited lang yung ating time, so hindi tayo dadami ng, may mga babanggitin. Ito po sa Deuteronomy 3:22, sabi ng Panginoon, sabi dito, do not be afraid of them. The Lord will fight Himself. The Lord your God Himself will fight for you. So si Jesus sa ating buhay ngayon ay patuloy na nakipaglaban para sa atin. Although tapos na yun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero tayo, mga anak ng Diyos, ay patuloy na ipinaglalaban ng ating Panginoon. Pinagtatanggol ng ating Panginoon. Next, Ben. Moses answered. Ito po yung sa bandang taas ng ating teksto. Sabay-sabay po tayong magbasa ng malakas. Ready, go. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Huwag tayong matakot. Sabi diyan ni Moses sa mga kanyang kababayan. So mga kapatid, stand firm. Pag sinabing stand firm, para yung puno na ugat niya ay palalim, hindi pa kalat. Kahit anong bagyo, hindi yan mabubuwal. Amen? Bakit? Malalim eh. Nakakatayo siya ng matatag. Stand firm, ang sabi diyan. So ang ating pananampalataya ay hindi yan kayang maibuwal na anumang bagyo ng buhay. Kapag malalim ang iyong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka kayang ibuwal. Oo! Nakakaranas ka ng pagluha. Oo, nakakaranas ka ng takot. Oo, nakakaranas ka ng pag-aalala. Oo, nakakaranas ka ng kagipitan, ng sakit, karamdaman. Stand firm. Ibig sabihin, hindi ka kayang ibuwal ng sirkumstansyang iyan. Amen. Purihin ang Panginoon. Stand firm. Ang puno, kapag napakalakas ng bagyo, nalalagasan ng mga dahon, nababalian ng sanga, nalalaglagan ng bunga, pero hindi na ibubuwal. Amen? Speaks sa ating pananampalataya ay hindi tayong kailangang maibuwal kapag malalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. So stand firm, kapatid. Stand firm. Next up. God's track record. Meron na bang ginawa si Lord sa buhay natin? Meron na po ba? Amen. Marami. So may track record tayo sa puso natin na ginawa ng Panginoon. Ang mga Israelite, may track record sila. Dineliver sila mula doon sa kanilang pagiging alipin. So, may ginawa si Lord sa buhay nila. Next na. So, nagpadala ng mga salot doon sa bansang Egypt, doon sa Pharaoh. Sabi pa dyan, delivered Israel from slavery, sent plagues to defeat Pharaoh. He fight not just with power but with purpose. Ipinaglalaban po tayo ng Diyos, hindi lang dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi meron siyang layunin. So ano man ang ating nagiging sitwasyon sa buhay, may layunin ang Panginoon. But remember, He is fighting for us. Amen? He is fighting for us. Mayroong plano si Lord. Although na mayroong process marahil sa iyo. Marahil, nakakaranas ka ngayon, bakit kung pinaglalaban ako ng Diyos, bakit nandito ako sa sitwasyong ito? May process may purpose si Lord. Meron siyang nais na matutunan ka sa buhay. Meron kang nais na matutunan bilang isang mananampalataya, bilang isang empleyado, bilang isang leader ng tahanan, bilang isang miyembro ng pamilya. Merong nais na matutunan ka. May purpose si Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. So may track record ang Diyos sa buhay natin. So ano man yung mga circumstansya na ulit na dumarating, hindi natin gusto, may pag-iyak. Sabi doon sa isang verse na memory,
Banggitin ko na lang, pag-iyak ay magtatagal sa magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Amen? May mga circumstansya sa buhay natin umiiyak tayo. Pero, lilipas din yan. Amen? Lilipas din yan. So, alam natin, mayroong maraming ginawa ang Panginoon sa buhay natin, mayroon siyang purpose. Next. God's personal involvement. Ang salita po dyan, sabi the praise for you, He is personally invested in our deliverance. Meron talaga siyang personal na pakialam. Meron siyang ibinigay na time. Meron siyang ibinigay na effort sa atin. Ang ating Panginoon. Sabi dyan, for you, ay aba, may pakialam talaga si Lord sa atin. Amen. Personal. Meron siyang inilaan na pagpapahalaga sa atin ang ating Panginoon. Next na. God fights when we feel helpless. Alam niyo po ba, kapag meron pa tayong mga kapamaraanan, kapag meron pa tayong mga diskarte, kapag meron pa tayong magagawa, minsan, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Amen? Kasi may kakayanan pa tayo. May paraan pa tayo. May solusyon pa tayo. Pero sa panahong helpless ka na, then, Lord, diba? Bago po ako magpatuloy, may sitwasyon pong naranasan ako itong habang, yun nga kaya na ako nakakuha ng ganitong pamagat. Aba, meron po akong nagawa na, yung alam niyo yung minsan may kayabangan tayo. May kayabangan. Minsan. Hindi naman minsan, no? Madalas. Totoo yun. So, ikwento ko dito sa church, hindi ko kinuwento to eh. Yung kapalpakan ko. Nakalive ba to, Lunito? Nung kinasal po yung aming anak, syempre, anak mo yun eh. Gipit sila sa pera. Sakto lang. Kaso, alam mo yung leader ka sa church, nakakaya hindi ka mang-invite. Sorry hindi ko kayo in-invite. Kasi hindi naman kami katulad ni yung mga nasa flood, ngayon, na may limpak-limpak. So, yung mga anak ko, ganito lang mang invited. Paano si sister ganito? Paano si ganito? Ma, limited lang eh. So, sige, invite ko, sagot ko. Yun, invite ko, sagot ko. May mga kamag-anak din kami na hindi kasama sa list nila, yung mga malalapit lang ang invite. So, invite ko, bayad ko. Mahal yun. Catering kasi yun. Eto na. Akala ko, saka na lang ako magbayad sa kanila. Ay, siningil ako agad. Eto na. Nangutang ako ngayon. Tamo? Ano ba yon? Kayabangan? Yung bang, dapat matuto kang mamaluktot kung maiksi ang kumot. Kaso, sa kagustuhan mong pakikisama. Hindi ibig sabihin hindi ako nakikisama sa inyo. Hindi yun. Hindi kayo naabot ng invitation. So marami pang nagtampo sa church, daily prayer, pastora, hindi mo akong in-invite nung kasal ng anak mo. Kailangan, ngayong birthday mo, imbitahin mo ako kasi 60 ka na. Wala naman akong handa, kapatid. Kahit na, may paniningil. Ibig sabihin, hindi lang siya ang may tampo. Hala, lalagpas ako sa oras. So, yan po. Gumawa ako ng desisyong, yung bang sariling diskarte. Hindi ko muna nilapit kay Lord. Kasi, meron namang pwedeng magpautang. Mahiya kay pastora. Hindi pa utangin. Nangutang ako ngayon, 20,000. Pinangbayad ko doon sa kanila kasi meron silang kailangan ding bayaran. Yung 20,000 na yung kapatid, kailangan na? Singilin ako? Panginoon. Hindi ako nagtapat kay pastor, natakot ako. Ayun, Lord. Helpless. Nahiya na ulit ako lumapit kung kani-kanino. Helpless. Nahiya rin ako kay pastor kasi si pastor pag nagsalita, bahag buntot ko doon. Diba? So, Lord, anong gagawin ko? Kulang yung aking tabi-tabi, ganyan-ganyan. Nag-ipon naman talaga ako pambayad. Kaso, hindi umabot. Alam nyo ba, nung nag-pray ako kay Lord, talagang
ayoko yung masira yung karangalan ba natin. Mananampalataya ako, asawa pa ni pastor, nanay ko. Alam nyo, may nag-remind sa akin, may savings ka sa co-op. Simula sumali ako sa co-op, ilang taon na, hindi ako kumukuha ng savings. Abay, malaki-laki na pala. Action agad. Thank you, Lord. Meron kang pangungusap. Kasi talagang 2 araw, mga kapatid, nalungkot ako, hindi ko alam anong gagawin ko kasi nakakahiya. Pag binigyan ako ng ganito, dapat bayaran ko ng ganyan. Kakahiya di po ba? Pero may nag-remind sa akin, helpless, lapit kay Lord. Si Lord nagbigay ng pangungusap. So, nakakuha po ako, malaki na pala. So, nasave ako. Alam nyo, si Lord, ganun ang ginawa sa mga Israelite. Nung ang mga Israelite ay natrap, wala na silang helpless na sila. Kaya nga, ang reaksyon, panic, complain, fear, worries. Pero, mayroong nag-remind si Lord. Minsan, ginamit sa kanila si Moses, ni-remind sila sa mga pangako ng Panginoon. Tayo, yun nga, pag meron pa tayong makakayang gawin, diskarte, gumagawa tayo. Pag helpless, tatawag kay Lord. Pero alam niyo si Lord, napakabait naman. Amen? Sige, lagi na lang akong huli. Pero andyan pa rin ang Panginoon. Mayroon pa rin saklolo. So, nakakagawa ang Panginoon sa buhay natin kung tayo'y helpless na. Kasi doon lang tayo talagang seryosong tumatawag sa kanya't nanghihingi ng saklolo. Sige na. Like the Israelites, so nasabi ko na yan. Next, be. So, ang mga Israelite po, wala silang mga sandata, wala silang mga army. Hindi nila napagplanuhan. Paano pala pag dumating sa Red Sea, anong gagawin natin? Wala silang mga bangka. Ano lang ang meron sila? Ang Diyos. Ang kailangan lang talaga ay ang pagkilala sa magagawa ng Diyos. So ganun po sa atin ang Panginoon, palaging kumikilos siya at nagre-remind. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi tayong i-remind ng salita ng Diyos at ng kung ano-anong mga ginagamit niyang paraan para ma-remind tayo na meron siyang ginawa na sa buhay natin. Nagawa ko na dati sa iyo ang maraming bagay, ngayon pa ba? So meron siyang pagkilos sa atin. At mga kapatid, ito ang lagi nating ipagmamalaki. Ay, Kristiyano yata ako. Hindi yata ako pwedeng gapiin ito. Anak ako ng Diyos, kaya ganito ako. Lagi nating i-claim yon. Mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil alam natin na siya ay laging nakatunghay sa atin. Naghihintay lang siya ng ating pagtawag at pagtitiwala sa kanyang magagawa. Purihin ang Panginoon. So, ang mga Israelites ay meron lang sila ang Diyos. So, ano ang meron tayong ipagmamalaki? Hindi tayo helpless. So, hayaan mo na tayo ni Lord. Kasi meron pa eh. Meron ka pa ang mga diskarte. Pero, sa panahong helpless ka, just pray sa ating makapangyarihang Diyos. Amen. Kasi yun lang ang meron tayo na merong kakayanan. Tayo'y ipaglaban. Amen. Next. Jesus steps in when we are weak. So, doon lang, papasok si Lord kapag tayo ay helpless na, mahina na, wala nang magagawa. 2 Corinthians 12:9, verse 9 hanggang 10 ang sabi po, but He said to me, sabay-sabay po tayo, ready, go. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Palakpakan natin si Lord. Kung saan tayo mahina, mga kapatid, doon tayo kakatagpuin ni Lord, doon tayo palalakasin ni Lord, doon tayo kakasapin ni Lord, doon kikilos si Lord. Kaya masasabi natin, kahit ako ay mahina, ako ay malakas. Purihin ang Panginoon. Next. The command to be still. Ito ang mahirap.
Yung bang natrap ka na, tapos panatag lang, di ba? Usually, common, natural sa atin ang meron tayong reaction. Amen? Meron tayong reaction. Pero, ang command is to be still. Ang sabi po dyan, sabi, next na, the Lord will fight for you. You need only to be still. Mahirap yun. Yung panatag ka lang, Lord, anak mo ako. Pangako mo, Panginoon, so magko-quote ka ngayon ng verse. Nandyan na. Kailangan mo na ng sagot. Wala pa. Still pa ba? Panatag ka pa ba? Di ba gumagawa talaga tayo ng diskarte? Pero yun ang pangako ni Lord Mahirap man, pero doon natin mapatunayan ang kapangyarihan ng kanyang salita sa buhay natin. Amen? You need only to be still. Sige nak. Sige nak. Ang sabi po dyan, stillness, ibig po sabihin passivity. Ano ba yung passivity? Yung po bang hinahayaan mo ang isang tao na gagawa sa'yo o may ginagawa sa'yo o may gagawin sa'yo na kalma ka lang. Yung bang hindi ka mag-react, binabackfight ka niya. Ano ba yung backfight, backbite? Hindi ka magre-react, chill ka lang. Yung bang, hindi mo naman kasalanan, pero nasisi ka. Relax ka lang. Yung ganun, hindi ka nagre-react. Yun yung passivity. Yung pala yung ibig sabihin ng still, yung pumanatag. Yung bang, hindi ka magre-retaliate. Hindi ka magwawala. Kahit sasabog na yung dibdib mo, guys, gusto mo nang mang-umbag. Pero hindi mo gagawin, Lord. Kalma mo lang ako. Kalma. Sabihin mo sa inyong katabi, kalma. Kalma. Kasi the more na magre-react tayo, the more na marami tayong masasabi na hindi maganda. Amen po ba? Meron akong experience. Merong dinalang basura doon mismo sa tapat ng gate namin. So, nagwalis ako. Ano yun, hindi ako nagsimba ng second service. Kasi lagi ako nagsisimba first and last kasi malamig. Sana ganito rin tayo. Sana all, ganito ang church, malamig. So, kasi pag second tsaka third, mainit sa church. Yun yung karamihan ng tao, so lalong mainit. Di pag nagwalis ako doon, siyang labasan ng mga tao sa church. Second service yun, after ng second service. Oh, pastora, ganyan-ganyan. Yan mo yung reaksyon ng mga tao. Sabi ko, nga sino kayong salbaheng aso nagdala nito? Diaper pa, nagkaurak-urak, may dumi. Sino kayong salbaheng aso nagdala nito? Sabi ng isa, nakapatiran, pastora, naalala ko tuloy yung yung kwento ni ganito, na dinala siya ng uwak ng supply, ganyan-ganyan. Sana supply yung dinala sa'yo, hindi Kaso, sabi ko, okay, di tawa-tawa. Yung isa naman, dumaan, ganun din sabi ko, sino kayong salbaheng aso? Sabi niya, pastora, ang puso mo cho. Diba yung reaksyon ng dalawa? Magkaiba. Pero ano yung ibig kong sabihin? Mahirap pumanatag o kumalma sa panahon ng ako, simpleng diaper na may dumi lang yun. May nakausap ako, nagsabi ako, sino kayong salbaheng aso? Ganyan na. So, di ba? May reaksyon. Hindi yung, okay lang, may kamay naman ako makapagwalis. Hindi ka doon. So, yun. Yung merong ginagawa sa'yo na hindi ka gumagante, hindi ka nagre-react. Yun yung sa buhay natin, si Lord, pag sinabing still, pumanatag lang at siya ang gagawa para sa atin. Amen? So, panghawakan natin yan. Stillness is active trust, not laziness or denial. So, ibig pong sabihin, hindi nangangahulugang kalma ka lang, hindi nangangahulugang relax ka lang, yun lang yun. Pero, siyempre, nandoon yung ating pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, sa mga bagay na hindi natin kaya, pagtiwalaan natin yung makapangyarihan na magagawa niya yung bagay na hindi natin kaya. Amen? Pagtiwalaan, yung magagawa ng isang pinagtitiwalaan natin yung mga bagay na imposible para sa atin. Hindi nangahulugang tamad ka, hindi nangahulugang dinidinay mo, hindi naman yun mangyayari. Hindi. Andun yung ating pananampalataya sa Panginoon. Next. Nandiyan pa ba kayo? He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, yun yung sabi ng Panginoon be still and know that I am God.
pumanatag ka, tumahimik ka, at kilalanin natin siya. Amen? Hayaan natin siya. So, mga pangako na kailangan nating panghawakan. Next. Stillness is a posture of faith. Yung pala, pagpapahayag, pagpapakita ng ating pananampalataya, yung kalma ka lang. Eh ako po, isa sa pangit na ugali ko. Maraming pangit eh. Hindi po ako perfect, pero tinatry po nating mga lahat na mananampalataya na maging perfect. Amen. Hindi tayo perfect, hindi tayo banal, pero sinisikap nating lumakad sa kabanalan. Ako po ay, yung bang, yung madali akong mairita. Mga simpleng bagay. Bawa, bilang isang nanay, umalis ka ng lababo, malinis. Natulog ka, malinis. Pagbaba mo, kinabukasan, ang daming kalat. So magre-react ako. Ano ba naman kayo? Chu. Sabi ng anak ko, Ma, kalma. Ang aga-aga, Ma, kalma. Ayun nga ganon, madali akong, lalo na yung kalat, weakness ko yon na makalat. Masarap ang buhay ko, pakiramdam ko, feeling ko mayaman ako kapag maayos ang paligid ko. Ganun yun. So, kaya nagre-react. So, yun yung isa sa pangit kong ugali, yung bang madali akong mairita. Pag may nakita ko, ano naman itong nakapatong dito? Ano naman yan? Sapatos na yan. Eh, si pastor napikon sa akin isang beses. Chinismis, no? Pa, may naamoy ako. Ano yon? Amoy medyas. Wala, hindi ako nagdala ng medyas. Meron ako naamoy, may radar po kasi yung ilong ko. Sabi niya, wala nga. Di sabi ko, ano to? Napikon. Bangon siya, kinuha yung medyas. Tapos, walang imik-imik. Wala, napikon siya. Kasi naamoy ko sabi ko, makisama tayo. Ganyan-ganyan ako. Wala, hindi siya nag-imik-imik. So, napikon. Kinabukasan, chinat niya ako. Ma, sorry. Simula ngayon, di na ako magdadala ng medyas sa kwarto. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bakit ako napunta doon? So, isa sa pangit na ugali, yung madaling mairita. So, mahirap, mga kapatid, yung bang ipakita mo yung pagiging kalmante mo, na hindi naman kakalma-kalma yung paligid. Di ba? Mahirap yun. Pero yung pala kapag stillness, meron kang stillness, o be still ka lang, kailangan lang natin yung kalma. Ay, pagpapahayag pala to ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, kapag hindi mo na nagawa yon, na-process ka na, matured ka na sa mga bagay na ganyan. Amen? Ibang mga tao, kapag walang pera, ang init ng ulo. Ngayon, kahit walang pera, kalma lang siya. Nag-mature na siya doon. Amen? Purihin ang Panginoon. Next, balik muna. A spiritual letting go, panic and control. Ayun pala yung ibig sabihin. Yung bang kahit mayroon ka panic-panic, katakot-takot, ka-worry-worry, ka-complain-complain, pero still ka lang. Ibig sabihin, pinapahayag mo ang iyong pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Next, stillness, spiritual, hindi po yan disciple, discipline po yan. A spiritual discipline that says, sabay-sabay tayong lahat, ready, go, I can't, but God can. So yun pala yun. Disiplina yon sa atin pala bilang isang mananampalataya. Laging sabihin natin sa ating sarili, ay Lord, hindi ko to kaya, bet kaya mo. Amen? Then, kalma ka lang. Amen? Then, relax ka lang. Salamat sa Panginoon. Next, God does His best work when we step back. Yes, magagawa ng Diyos ang kanyang the best na gagawin para sa atin kung paubaya natin lahat kay Lord. Amen? Paubaya lang kay Lord. Lord, suko ako, atras na ako. Ikaw na. Sige na. Hinahayaan ko na. Inaalaw na kita na makipaglaban para sa akin. Israel had no weapons, no boats, no plan. So, ayun yung nangyayari sa mga Israelita. Kung bakit pinakalma sila ni Moses magitan ng mga pangako ng salita ng Diyos. Next, Stillness made room for miracles. Kapag kalma lang pala tayo,
Sabihin mo sa iyong katabi, makakagawa si Lord ng himala. Hello? Kapag kalma lang tayo, makakagawa si Lord ng himala. Bakit? Andun yung buong tiwala natin sa kanyang kapangyarihan. Next, Ben. God deliver. Saan ba tayo? Meron pa ba? Isa? Hindi na ako tumitingin sa aking kodigo. Wala na ba doon sa kasunod? Okay. Sabay-sabay tayo, pang-apat, ready, go. God's deliverance is sure and timely. So si Lord, hindi siya mas maaga, hindi siya huli, tamang timing. Amen. Bakit? Next, dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, He waited. God's timing is perfect. Naniwala po ba tayo doon? God's timing is perfect. He waited until Israelites saw no human escape. So, doon na siya kumilos hanggang sa yung bang mga Israelite ay masaksihan nila, mga kapatid, yung wala na silang magagawa talaga at walang nakakaligtas. Sabi diyan, He waited until Israelites saw no human escape. So doon pong sumaklolo na si Lord. Gumawa na si Lord ng himala. Nakatawid po sila, mga kapatid. Sa pagtawid po nila, alam nyo bang habang tumatawid sila, siguro na-imagine ko ang cute naman yung mga bata siguro mga makukulit, ginaganyan yung, kasi ang pader nila tubig, di ba? Siguro ginaganyan-ganyan ng mga bata yung kanilang nilalakarang pader. Pero ang sabi po doon, lumakad po sila sa tuyong lupa. Ang galing ng Panginoon. At alam nyo ba, na yung makalagpas na sila, habang nandyan na yung mga tumutugi sa kanila, tinabunan po sila ng tubig ng Panginoon. So, ganyan si Lord gumawa ng himala sa buhay natin. Yung bang ang lahat ng imposible para sa atin ay posible sa Diyos. Ang sabi sa Matthew 19:26, with God, nothing is impossible. Palakpakan natin ang Lord. Often our deliverance comes when we stop relying ourselves. So, totoo yun. Doon lang tayo makakaranas ng mga himala ng Panginoon, ng kanyang pagkilos, ng kanyang tugon, ng kanyang rescue sa atin kapag, mga kapatid, wala na tayong pagre-rely, pagdidepende sa ating magagawa. Yung bang wala na tayong maasahan sa ating sarili, kundi ang Panginoon na lang talaga. Naalala ko po, istorya ni Joseph. Saan ba banda dito yung sinulat ko? Si Joseph po, pinangakuan po siya ng Panginoon na magiging great po siya. Pero, yung sinabi ng Diyos na yon, taliwas sa kanyang mga naging karanasan sa buhay. Anong nangyari sa kanya? Nung pumunta siya doon sa kanyang mga kapatid para magdala ng mga pagkain, ang mga kapatid niya pinagkaisahan siya na ihulog sa balon. At nung may dumaang mga negosyante, nung may dumaang mga negosyante, sila po ay nagkaisa ulit na hanguin si Joseph doon sa balon at ibinenta siya. O nasaan ang pangako ng Panginoon na magiging great siya? Kinainggitan siya ng mga kapatid niya, mga mahal niya sa buhay yun. Pagkabenta sa kanya, dahil kasama niya ang kamay ng Diyos sa buhay niya, naging okay siya doon, bagamat pangit ang naging sitwasyon niya, kwento ng buhay niya, pero namuhay pa rin siya bilang isang may takot sa Diyos. Hanggang sa siya ay napagbintangang rapist. Hanggang sa siya ay nakulong. Nung nandoon sa kulungan, mga kapatid, still, bagamat pangit na sitwasyon, namumuhay pa rin siya ng may takot sa Diyos. Kung kaya ginawa siyang mayor. Noon pong may nanaginip na dalawa, ininterpret niya yung dreams nung dalawa at nangyari sa kanila. Ang sabi niya, kapag nangyari ito sa inyong buhay, alalahanin niyo ako, sabi. So, sa madaling salita, yung isang naging tagatimpla ng alak ng hari o inumin ng hari, noon pong may dream yung hari na hindi at walang makapag-interpret na iba, doon niya naalala. Dito pa lang pumasok ang simula ang pangyayari sa buhay ni Joseph na gaganda. May sinabi si Lord na magiging sikat siya, magiging tanyag siya, pero sa mga pangyayari sa buhay niya, maraming taon ang karanasan niya ay hindi mabuti. Pero
Pero still, patuloy siyang lumakad ayon sa kalooban ni Lord. At hindi siya nabigo. Dumating ang tamang panahon ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, right timing. Tamang panahon ni Lord. Siya ay pinakuha sa kulungan at na-interpret niya yung dream ng hari kung kaya siya ang ginawang gobernador, namuno. At kaya nag-prosper ang Egypt. Nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagutom, kaya napunta doon ang kanyang buong pamilya. Dahil tagutom na sa mga karatig, mga bayan or bansa. Pumunta sa Egypt kasi sagana ang Egypt. Dahil kay Joseph, doon siya naging tanyag. Mga kapatid, si Lord, pag kumilo sa buhay natin, timing. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hintayin mo lang ang tamang panahon ni Lord. Sige, wag muna tayong mag-complain, wag muna tayong mag-alala. May tamang panahon si Lord. Next! God's sovereignty and power. Merong sariling pasya si Lord. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Hindi natin siya pwedeng diktahan. Hindi natin siya pwedeng pangunahan. Amen? Dahil meron siyang sarili niyang kapasyahan. Yung kanyang sovereignty, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng saklawan. Meron siyang kanyang sariling pasya. God doesn't always remove challenges from our path, but rather open up a way for us to navigate through them. Mga kapatid, sa buhay natin, tulad ng mga Israelite, ang pag-rescue ni Lord sa kanila, tinanggal ba ng Diyos ang Red Sea? Di ba hindi? May kausap pa ba ako? Hindi niya tinanggal ang Red Sea. Dumaan siya ng daan sa Red Sea. So ano yung nakatrap sa'yo? Hindi yan naalis ni Lord. Bagkos, diyan siya gagawa ng solusyon, ng daan para maipagtagumpay mo yan dahil sa kanyang kapangyarihan. So ano yung Red Sea ng buhay mo? Cool ka lang, kalma ka lang. Gagawa si Lord ng daan dyan. Next! God's sovereignty and power, He makes a way when there is none. So gagawa siya ng daan kung saan yung wala nang talagang madadaanan o kapamaraanan. He parts the Red Sea. Sige pe, tuloy na yan. Nasabi ko na yan. What was impossible becomes possible. So, ano man yung mga imposible sa atin? Imposible sa Lord. Next. Kasi humahaba na pala ako. Hay, sa wakas. Sabihin mo sa iyong katabi, sa wakas, application na. Huwag kayong kampante. Mahaba yan. May conclusion pa. Akala nyo, Yan. Kasi sabi ko kay pastor, ayoko nang pumunta sa PM. Bakit? Kasi nahirapan ako magbiyahe-biyahe. Reklamador, kaya sige lang. Hindi, pangsapak lang ako kung wala. May sakit si Pastora Aida, kaya ako ngayon. Kaya pagtyagaan nyo ako. Amen! We are not alone in our battle. Sabihin mo sa iyong katabi, sabi ko sa iyo diba? Hindi tayo nag-iisa sa ating laban sa buhay. Nandiyan si Lord. God actively defends and delivers. Kapatid, anong laban meron ka ngayon? Pera yan? Karamdaman? Relasyon? Mahal sa buhay? Narinig ko yung prayer ni Marisa kanina. Yung mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala kay Lord. Laban mo ba yan? Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Next. Stillness is often the hardest response when pressure is rising. Totoo yun. Mahirap na desisyon yung kalma ka lang. Kung nandoon ka na sa kalalagayang napipress ka. Napipressure ka. Kapag pinipress ka, di ba, sasabog. Napipirat. May reaction talaga. Pero, sabihin po natin ng karugtong, but it's the most powerful act of surrender. Sabihin mo sa iyong katabi, thank you, Lord. Diba? Powerful act of surrender. Kapatid, tingnan natin, i-internalize natin ang mga salita ng Panginoon. Stillness is often the hardest response when pressure is rising, but it's the most powerful act of surrender. Yung pala yun. Next.
God can make a way where there is no way. Our part is to trust and follow. Hello? Nandiyan pa ho ba tayo? Ay, yung part natin is to trust and follow. Ayun yung sabi dyan sa Exodus 14. Hello? Mahaba to. Sabi ko sa inyo, huwag kayong kalmanti. Moses answered the people. Sabayan nyo ako. Ready, go. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. Next, the Lord will fight for you. You only need to be still. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Next, raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Sabi ng in-encourage ni Moses, yung mga Israelite. Kalma lang kayo dyan, ha? Isang oras. Wala pa ako isang oras. Tingnan nyo si Moses, leader. In-encourage siya ang mga Israelite. Sabi niya, kalma lang kayo. Tutulungan tayo ni Lord. Kasama natin si Lord. Pumanatag kayo. Pero wag ka. Sabi dyan, ni Lord, verse 16. Saan na yun, be? Balik sa 15, be. Why are you crying out to me? Siguro nung sinabi niya na, balik siya, Lord, tulungan mo ko, nakataya pangalan ko dito. Iyak siya. Baka sinabi niya yung mga pangako ni Lord, pero may pangamba siya, Lord. Sinabi ko na yun, gawin mo talaga. Diba? Why are you crying out to me? Minsan, nasusukol talaga tayo, Lord. Sinabi ko dito sa sinisharean ko, aba, ikaw ang Diyos na mayaman. Susupply ka pa ngayon. Gipit siya, nangungutang sa akin, wala akong pautang. Lord, Diba? Totoo yun. Lord, patunayan mo, mag-provide ka sa Kanya. Inaakay ko to. Why are you crying out? May command si Lord. Ang sabi dyan, i-stretch out mo yung tungkod. So, mga kapatid, sa laban natin, may part tayo. Bagamat pinaglalaban ka ni Lord, pero may action kang gagawin. Amen? May action kang gagawin. Pangako ni Lord Sabi dyan, stretch out mo. Nandiyan ka na. Ano gagawin mo? Walang barko. Stretch out mo yung tungkod mo. Ang mga salita ng Panginoon sabi dyan, gusto mong mag-prosper sa buhay? Delight yourself in the Lord. Delight mo muna yung self mo kay Lord. Napin mo sa Kanyang yung kaligayahan. Next, at ang pangarap mo ay yung makakamtan. Di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Seek and you shall find. Magsisik ka muna bago ka makakatanggap. Makinig. Knock. Mag-knock ka muna bago magbubukas. Amen? Ano pang sunod? Diba? Sabi pa doon, abide in me. Nalimutan ko yung isa. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Ano yung isa? Ayan na, nalimutan ko na tuloy. Memory. Sabi sa Matthew 15, John 15, abide in me, in my words, abide in you. Ask! Meron muna tayong gagawin. Ano yun? Tayo manatili sa Kanya. Amen? Sabi doon, ask whatever you wish, and it shall be given to you. Ano yung gagawin mo? Siyempre, manatili ka. Ang dami. Napapagal ka. Gusto mo ng kapahingahan? Ang sabi ng Lord, ano yung sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal. At bibigyan ko kayo ng kapahinga. May paglapit, may gagawin ka. Amen? Sige na, tumatagal na tayo Next, Jesus fights the greater battles for us. Naniwala ba kayo doon? Yes, ginawa niya na yan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Next, Jesus ultimately fought and won the greatest battle, the battle over sin, death, and Satan. So, panalo na Pinagtagumpayan na ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. The cross as victory. Sabay-sabay tayong basahin. Ready, go? He disarmed the powers and authorities. Ang sabi diyan sa Colossians 2:15, hindi na sinabi yan. Wala na palang hindi na nilagay dyan. Ang sabi po doon na pagtagumpayan na ng Diyos, yan doon sa krus ng Kalbaryo, lahat. Kasama na yung mga
authorities, yung mga naniniil sa kanya, yung nililitis siya. Ayun yung istorya dyan. Next. Ang proof ay yung resurrection. Proof that the battle has already been won. Yun po mga kapatid. Ang katunayan na tayo ipinaglalaban ng Diyos, mga kapatid, ay hanggang sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi na tayo kakanta kasi late na ako, baka batuhin na ako dito. Tayo po ay... Wala na yan ba, di ba? Meron pa isa. Because Joseph... Ayun, thank you, Lord. Because, sabay-sabay tayo ng basahin ng malakas. Because Jesus won the greatest battle, we can trust Him in every battle. Next. When is your life do you need to stop striving and let Jesus fight? Saang area ng buhay nyo na kailangan mo nang tumigil sa kakagawa ng paraan, sa pakikipaglaban? Hayaan mo na si Lord makipaglaban para sa iyo. Amen? Mapapagod lang tayo. What Red Sea? Anong Red Sea situation in your life seems impossible right now? So, anong Red Sea ang meron ka na napaka-imposible sa iyo ngayon? Just trust God. God is fighting for us. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kulang Lord ang aming oras sa titipo namin sa pakikinig ng iyong salita. But Lord, dalangin ko ngayong umaga. Ano man ang sitwasyon ng kapatid ko, simple lang, ito sa iyo. Ano man Lord yung kanyang bigat, Panginoon, ano mang laban meron siya ngayon na nahihirapan siya, Lord, ikaw po ang nangako na you will fight for us. Lord, kailangan lang namin, Lord, we need to be still. Na minsan nga, mahirap namin itong i-apply sa panahon na napipressure na kami. But Lord, help us. Magagawa namin to dahil ikaw ang Diyos na nangako, Panginoon, na ang iyong mga salita ay panghahawakan namin. You will never leave us nor forsake us, Father God.